May isang bagay na palagi po nating ginagawa, kaya tayo ay nagkakasakit at agad na mamatay. Ano po sa tingin nyo yung isang bagay na paborito nating ginagawa sa maghapon? Minsan sa buong linggo, minsan tumatagal ng buong buwan, o kadalasan bawat taon ginagawa natin ang bagay na nakakapagbigay ng sakit at kamatayan sa atin ay yung pag-aalala, worry, anxiety. At nakita po nila sa pag-aaral that when you worry much, your internal organs hardens. Tumitigas yung puso mo, tumitigas yung atay mo kapag palagi kang nag-iisip ng masama, pag palagi kang nag-aalala. Kaya nga, kung gusto mong maging healthy, kung gusto mong maging magaan ang iyong buhay, anong kailangan gawin? Do not worry. Alisin mo yung iyong mga inaalala. Ano man yan? Financial na problema, problema sa relasyon, problema sa pag-aaral, problema sa trabaho, o kahit na yung problema mo din sa iyong sakit, sa iyong pangangatawan. Remove that worry because it is useless. Si Padre Pio, napakarami po niyang napagaling dahil po sa kanyang panalangin. At isa yan sa sekreto, bakit gumagaling sila. Palagi niyang sinasabi, do not worry. Huwag kayong mag-alala. At ito pong kanyang turo, itong kanyang mga salita, may basihan sa Biblia. Kung bibilangin niyo po sa Biblia, yung salitang do not worry, do not fear, huwag kang mangamba, huwag kang matakot. Sabi po ng mga eksperto sa Biblia, that phrase, those words, appear more than 365 times. Ilang pong araw ang meron tayo sa isang taon? 365, hindi po ba? Kung lumilitaw at mababasa mo sa Biblia ang salitang yun, huwag kang mag-alala, huwag kang mabalisa, do not worry, do not fear, do not be anxious. More than 365 times. Anong ibig sabihin? Yung paalaala ng Diyos sa atin na huwag kang mag-alala, hindi lang araw-araw niya sinasabi, higit pa sa araw-araw. God is reminding us not to be afraid. This is the message of God. This is the reminder of God. Because God wants us to be happy, healthy, and alive. Amen? Kagustuhan ng Diyos. Yung maging masaya ka, malusog ka, at mabuhay ka. Higit pa doon, gusto pa niya magkaroon ka ng buhay na ganap, buhay na walang hanggan, buhay na umaapaw. At saan po nag-uumpisa yon? Nag-uumpisa yon sa iyo. Nag-uumpisa yon kung titigilan mo ang iyong pag-iisip ng masama, hintuan mo ang iyong pag-aalala. Anong gagawin natin para hindi rin tayo mag-alala? Kung meron kang aalisin, siyempre dapat meron kang ipapalit. Si Padre Pio ay meron din 2 habilin na sabi niya, pray and hope. Oo, huwag kang mag-alala, pero yung 2 yun, nauuna dun sa habilin niyang huwag kang mag-alala, huwag kang matakot. Magdasal ka at palaging buhay sana ang pag-asa sa iyo. Anong ibig sabihin ng dasal, ng panalangin? Si Padre Pio ay meron pong magandang definisyon ng dasal at panalangin. Sabi niya, prayer is the oxygen of the soul. Ang ganda po. Humihinga din ang ating kaluluwa. At anong kailangan para makapagpahinga ang ating kaluluwa? Dasal, panalangin. Kung ang iyong katawan kailangan niyang matulog para makapagpahinga, anong kailangan ng iyong kaluluwa? Dasal. Pero napakarami, dito din po bagsak, dito din po nabibigo. Ayaw magdasal, nakakalimutan magdasal. Bakit? Kasi iniisip, magsasayang ako ng oras sa pagdarasal, wala akong ginagawa.
Napakarami kong kailangan gawin. But that is the mystery of prayer. By not doing anything, you are actually doing something. Minsan, kailangan mo din walang gawin para marami kang magawa sa iyong buhay. Kailangan nating unawain yun. Minsan din, yung iyong maraming ginagawa, hindi nakakatulong sa iyo. Amen? Subukan niyo po sa umaga na pagkagising niyo, bago ka muna sumigaw, pagalitan ang iyong mga anak, sermonan ang iyong asawa, makipagchismisan dyan sa tabing mong bahay. Bakit hindi mo subukan na tumahimik lang? 5 minutes. Pabayaan mo ang katahimikan, ang grasya ng Diyos, ang kapayapaan, pumasok dyan sa iyong isip. I tell you, your life will change. Bakit napakagulo ng iyong buhay? Dahil hindi mo pinapapasok ang katahimikan, ang grasya ng Diyos. Bakit pagod na pagod ka? Bakit nagsasawa ka? Sinasabi ni Padre Pio din yan. Kasi nakakalimutan nating magdasal. Pray. Allow your soul to breathe. At pag malusog ang iyong kaluluwa, malusog din ang iyong pag-iisip, malusog din ang iyong pangangatawan. Amen? 5 minutes lang po every day. Subukan niyo po. Magbabago ang iyong buhay, magkakaroon ng milagro ang iyong buhay. Pero pagkatapos nun, sabi ni Padre Pio, hope. At ano po ang ibig sabihin ng pag-asa? For me, it is holy excitement. Hindi naman lahat ng kinaka-excite mo banal eh. Di po ba? That is godly anticipation. Godly looking forward for something good in your life. Kasi ang kabaliktaran po ng pag-aalala ay pag-asa. Tingnan niyo po ang karanasan natin. Pag excited ka, pag meron ka pag-asa, when you're looking forward to something, ano po yung nararanasan nyo? Di ba ganado ka? Pag sinabi sa'yo, bukas pupunta tayo ng Baguio, kasama ka. First time mo makapunta Baguio, hindi ka pa nakapasyal sa Baguio. Yung iba, makakatulog pa ba? Hindi na. Di ba? Piniprepare yung baon. Ayun, pinalansya na yung kanyang damit. Nakahiga, hindi makatulog. Bakit? Iniisip anong gagawin sa Baguio, anong makikita sa Baguio. Ganado, energetic. Pero tingnan niyo po, kabaliktaran ng pag-asa, pag-aalala. Pag ikaw ay nag-aalala, ano naman ang iyong nararanasan? Nanghihina ka, nanlalambot ka, hindi ka makahinga, at gusto mo na parang mamatay na lang. Di po ba? We can hope. Why? Because God has planted hope in us. We look forward to good things because we believe that God is alive in our life. Ang ganda nga po ng dasal ni Padre Pio, sabi niya, to my past, O Lord, is for your mercy. My present, O Lord, to your love. And my future, O Lord, to your providence. Ang aking nakaraan, Panginoon, sa iyong awa. Ang aking kasalukuyan, Panginoon, sa iyong pagmamahal. At ang aking kinabukasan, Panginoon, sa iyong kabaitan. Alam natin may mabuting mangyayari sa kinabukasan. Bakit? Kasi nauuna ang Diyos sa atin. At kung nasaan ang Diyos, nandyan ang mabuti. Kaya nga, bakit ka mag-aalala? May isa nga pong kwento tungkol po sa isang kapitan ng barko. Siya'y kinasal sa kanyang fiancé at ang kanilang honeymoon ginawa po nila doon sa barko na kanyang minamaneho. Habang nasa gitna po ng dagat tong barko, bigla-bigla nagkaroon ng bagyo. At napakalaki po ng mga alon, napakalakas ng hangin. Takot na takot daw po yung kanyang asawa. Niyayakap itong kapitan ng barko. Pero napansin po ng babae, hindi natatakot itong kapitan. Very peaceful, payapa. Parang wala lang po. Sanay na sanay. At tinanong po ng babae, sabi niya, honey, hindi ka ba natatakot na baka lumubog tayo, mamatay tayo dito sa bagyong ito? Pagkatapos, nilabas daw po nitong kapitan yung kutsilyo niya at tinutok
nilagay dito sa ulo ng kanyang asawa. Sabi po nitong kapitan, natatakot ka ba sa akin na baka saksakin kita? Na baka mapatay kita? Sumagot naman po itong babae, hindi, sabi niya. Bakit? Nandyan na yung kutsilyo sa harap ng mukha mo, sa ulo mo. Bakit hindi ka natatakot? Kasi alam ko, mahal mo ko. Hindi mo naman ako sasaktan. Ganyan din, sabi niya. Ang bagyo na pinapadala ng Diyos. Alam ko, hindi ako papabayaan masawi, mamatay ng Diyos. Dahil alam ko, mahal niya ako. Bakit ako mag-aalala? Why worry? Bakit ka mag-aalala? Kung alam mo, ang Diyos nakauna na sa iyo, sa iyong kinabukasan. Bakit ka mag-aalala? Kung alam mo sa pamamagitan ng iyong dasal at panalangin, nandyan ang Diyos, kasama mo siya. Huwag kang mag-alala. Magdasal ka, manatili sanang buhay ang pag-asa sa iyo. At tandaan mo, mahal ka ng Diyos at hindi ka niya papabayaan ngayon at magpakailanman.